Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's... Nako, namamaalam na po si Tatay Digong. Nag-post po si Mocha Uson. Mocha Uson vlog. Ito si Mocha Uson, wala na vlog na lang ng vlog Kung mapapansin nyo, lagi niyang binablog si Yorme Isko Moreno. Kasi ito pong si Mocha Uson ay tumakbong konsehal dyan po sa lungsod ng Maynila. Pero olats, tumakbo siyang konsehal. Kasi yung kanyang party list din, lagi na lang talunan. Yung Mocha party list. Kasi sino naman ang boboto ng Mocha party list? Ano ba ang plataforma ng Mocha party list? Ang nangangampanya nun, yung Mocha Girls, sayaw lang ng sayaw. So paano boboto? Ano ba ang plataforma dapat ng Mocha party list? So hindi po nanalo yun, mga kababayan. Kaya naman nung sila ay sinuportahan nila si Yorme, ayan, siya po tumakbo bilang konsehal dyan po sa lungsod ng Maynila, pero wala talaga mga kababayan Ayaw po talaga sa kanya ng mga tao, pati taga Maynila, ayaw. Kasi yung kanyang yung kanyang pangangampanya, di ba, yung cookie ni Mocha. Ganyan na mga ganyan, cookie ni Mocha. Ano naman ang gagawin ng cookie ni Mocha sa ikaunlad ng Maynila? Kaya hindi na budol ni Mocha Uson itong mga taga Maynila at siya po ay natalo. Ang ginagawa niya ngayon mga kababayan, puro na lang siya vlog. Yung ginagawa ni Yorme, lagi niyang binablog. Okay na yun, at least may kita ka sa social media, di ba? So, nag-post po si Mocha Uson. Isa po itong panatiko ng mga Duterte. Sabi niya, "We are always praying for you, Tatay Digong. We will never forget those people who did this to you." Kasi mga kababayan, di ba, si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nakakulong po ngayon dyan sa The Hague, dyan po sa the Netherlands, dyan po sa ICC. Dahil po sa reklamong crime against humanity. So sabi ni Mocha Uson, hindi namin makakalimutan ang mga taong gumawa nito sa'yo. Sino ba yung mga taong gumawa kay Duterte ng ganyan? Di ba? Marcos ba? Si Marcos ba ang may kasalanan kaya nandyan si Duterte sa The Hague? Sa tingin ko, hindi naman. Kasi kaya nandyan si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, dyan po sa ICC, kasi nga po, meron pong mga nagreklamo. Libo-libo mga pamilya na naging biktima ng tokhang, naging biktima ng EJK, ang nagreklamo po sa ICC. Kaya po, nandyan po, si Tatay Digong nila. Pero hindi po dahil kay Marcos. Ano naman kinalaman ni Marcos dyan sa kaso ni Duterte? So, ewan ko ba kung bakit ganito itong mga DDS na ito. Isinisisi kay Presidente Bongbong Marcos. Kaya nandun si Duterte dyan sa The Hague. Anyway, mga kababayan, ito pong si former President Rodrigo Roa Duterte ay namamaalam na. So, di ba nabalitaan nga pala natin mismo sa asawa niya kay Elizabeth Zimmerman na pumapayat. Sabi nga nung asawa niya, na former asawa, butot balat daw. At may good news naman, hindi na raw nagagamit o umiinom ng gamot. Hindi natin alam kung maganda epekto nun o pangit dun sa kay dating Pangulong Duterte. Ito mga kababayan, pakinggan natin yung sinabi ni Claire Castro tungkol dyan. Kasi natanong siya Pati si Claire Castro natanong tungkol sa kalagayan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito pakinggan natin si Madam Claire Castro. Magandang umaga po, Yusek. Ma'am, si Mrs. Zimmerman mentioned na butot balat na daw si former President Rodrigo Duterte. Do you think this is a cause of concern considering that the investigation about the alleged human rights violations still ongoing? Sa napanood po natin na pagsasalita ni Ma'am Elizabeth Zimmerman, sinabi niya na pumayat, yes, pero mukhang healthy, ayon sa kanya. At he's okay. Ang sabi pa nga daw ng dating Pangulo ay, you go home. I'm fine. I'm okay. So, at hindi na daw siya nag-take ng medicine.
no? Parang maintenance. So, it's good for him, according to Ma'am Elizabeth Zimmerman. At yun din naman ang ibinalita ni VP Sara, ng Vice Presidente, kanina yatang umaga. So, saka mas maganda po talaga na natitignan naman po ang kanyang kalusugan doon mismo sa dahig. So, hindi naman po pababayaan ang Pangulo, ang dating Pangulo doon. So you don't see this as a cause of concern given the situation? Sa ngayon po, dahil mismo ang pamilya niya nagsabi na okay po ang Pangulo, ang kailangan na lang po siguro niya ay exercise. Thank you, ma'am. Thank you, Maricel. Next is... Okay, so yan mga kababayan. Kasi sabi ng reporter, hindi po kayo nababahala. Kasi ito mga DDS nagsasalita si Harry Roque nagagalit kay Marcos. Di ba sabi niya, kapag may nangyari kay Tatay Digong, mananagot kayo. Sabi ni Harry Roque, may pagbabanta May pagbabanta itong si Harry Spox So, ganun din, si Mocha Uson. Sabi ni Mocha Uson dito hindi namin makakalimutan ang mga taong may kagawa nito. Kasi mga kababayan, ito pong si former president ay namamaalam na. At nagbigay siya ng huling habilin dito sa kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Ano ba ang huling habilin? Medyo siguro emotional yung nangyari, no? Na nandun si Sara Duterte, nandun si former president. At ang sinasabi na ni Duterte, ni Digong Duterte, ay huling habilin. Parang nagpapaalam na siya. So, sigurado, emotional itong si Sara Duterte. At the same time, galit na galit kay Marcos. Kasi, itinuturo nila itong administrasyong Marcos, itong si Presidente Marcos, kaya nandyan yung tatay nila. Di ba? Wala sa isip nila yung Kaya nandyan kasi nga may kaso. May mga nagreklamo. Hindi po ganun. Ang nakatanim sa isip nila, kaya nandyan si Duterte sa dahig ay dahil kay Marcos. Pinayagan ni Marcos. At talagang parang lumalabas, sinadya ni Marcos na dalhin dyan si Duterte sa dahig. At isa pang galit na galit siya kay Torre. Kasi nga si Torre talagang pinagpilitang bitbitin itong dating Pangulo at isinakay sa aeroplano papuntang dahig. So, emotional siguro yung scene. At nagpapaalam na itong si Tatay Digong. At ito yung kanyang huling habilin, sabi niya, kung saan daw siya mamamatay, doon daw siya i-cremate. Kung mamamatay daw siya sa Netherlands, wag na daw iuwi ang kanyang katawan sa Pilipinas, ipa-cremate na lang daw siya dito. So if ever na bawian ng buhay daw ang dating Pangulo sa Netherlands, doon na lang i-cremate. Wag nang iuwi sa Pilipinas. Ayun daw ang huling habilin kay Sara Duterte ng kanyang ama. Sabi naman ni Sara Duterte, hindi siya pabor sa cremation ng ama at umaasa pa rin siya, hindi ito mangyayari. So umaasa pa rin sila na madadala itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte pabalik ng Pilipinas ng buhay. So hindi pa rin sila nawawalan ng pag-asa. At merong si Robin, di ba? Meron siyang resolution Ang pumirma na si Bato, siya, si Bongo, may resolution siya na repatriation ba yun? Ibabalik ang dating Pangulo dito sa Pilipinas. Di ko alam kung magkakaroon ng saysay yun. Kahit pa siguro aprobahan sa Senado dito sa Pilipinas yung repatriation, ang pagbalik kay dating Pangulo dito, hindi naman nahawak ng ng Senado ng Pilipinas yung ICC. Pwede ba pag nagdesisyon ng Senado dito, pupunta sa ICC, hihilahin so Duterte ron, ibabalik sa Pilipinas dahil yung resolution aprobado ng Senado? Kasi parang hindi naman. Ito talaga si Robin Padilla, hindi ko maintindihan Di ba? Gumawa siya ng resolution. Bring him home. Ibalik ang dating Pangulo dito. Sa tingin ko, wala nang saysay yun yung resolution ni Robin Padilla. Ewan pa, pala lang ata. Robin Padilla, dami na iisip Imbis na isipin niya, gumawa siya ng batas
para sa kiulad ng bayan at makakatulong sa mga kapwa natin mga Pilipino na naghihirap. Lalong-lalo na ngayong panahon ng krisis. Oh. Diba? Puro na lang Duterte. Puro na lang Duterte yung kanyang naiisip na resolusyon, kung ano resolusyon. So, yan yung mga pinagagawa ni Robin Padilla. Ay wala pong saysay. Kasi unang-una, under jurisdiction na po ng ICC itong si dating Pangulo. Hindi na po sa Senado. Dapat noon pa lang hinaharang na. Kaya nagagalit sila kay Amy Marcos eh. Puro ka naman ganyan eh. Puro ka dakdak Amy Marcos eh. Sip-sip ka lang sip-sip sa mga Duterte. Pero nasaan ka nung bibit-bitin si dating Pangulong Rodrigo Duterte at isasakay sa eroplano? Nasaan ka nung hindi makapasok si Sara Duterte dyan sa Villamor? Kasi kasi kapatid ka ng presidente. May kakayanan kang gumawa ng mga desisyon doon sa Villamor. Ayun ang tanong ng mga DDS. Puro ka dakdak, puro ka ngak-ngak dyan. Puro sip-sip mo kay Sara Duterte. Pero nasaan ka nung bibit-bitin itong dating Pangulo at isasakay sa aeroplano papuntang Dahig? Yan nga lang banat nila, nila Panelos kay Amy Marcos eh. So wala na pong paraan na kahit anong resolusyon gawin ni Robin Padilla. Hindi na po may babalik si dating Pangulong Duterte except ICC ang magdesisyon na pabalikin dito sa Pilipinas itong ating dating Pangulo. Di ba? So yun lang yun, Robin. Huwag ka na magpagod, papakahirap ka pa eh. Wala namang saysay. Wala namang kahinat na yung resolution na yan. Ayun ay tingin ko kasi iba naman kasi ang nasa ICC na eh. Diba dapat noon pa? Okay. So, ayan mga kababayan. Nakakalungkot man isipin na itong ating dating Pangulong Rodrigo Duterte, lalo na sa mga nagmamahal sa kanya, nalulungkot dahil namamaalam na at nagbigay na ng huling habilin etong si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Sara Duterte. At yun nga yung huling habilin niya, if ever na siya'y mamatay sa Netherlands, doon na siya i-cremate at wag nang ibalik ng Pilipinas. Kaya galit na naman etong si Sara Duterte at yung mga DDS dito sa nagpakulong kay Digong Duterte dyan po sa the Netherlands. Katulad ni Mocha Uson. We will never forget those people who did this to you. Ayun ang sabi nila. Pero wala eh. Sabi nga ni dating Pangulong Duterte mismo, kung ito ang aking tadhana, wala akong magagawa. So be it. Yung sabi ni former President. So yun mga kababayan, namamaalam na. Nagbigay na ng huling habilin ng dating Presidente. At dahil dito ay nanggagalaiti na naman ang mga DDS. At sinisisi itong si Presidente Bongbong Marcos. Dahil daw kung hindi kay Marcos, hindi po madadala sa dahig ang former President. Okay, so ilang muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toys sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.